now. Ayan, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. At ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral, sa ating pong topic na What is Sin? According to the Bible and SOP, a comparative study between LGT and mainstream Adventists. Pag sinabi ko pong mainstream, syempre ito po yung mga non-LGT Adventists. At pag sinabi natin mainstream, ito yung naniniwala sa fundamental beliefs at sa ating pong handbook. So ngayon po, sa presentation pong ito, meron po akong dalawang contention na didepensahan. Number one, ay patutunayan natin na ang mainstream or kaming mga non-LGT Adventists ay yung aming view is biblical at in accordance to the writings of Ellen G. White. Second, yung view naman ng LGT is a distortion of biblical view of sin and misrepresentation of Ellen G. White's writing. So yun po yung dalawang contention na atin pong makikita sa ating gagawing pag-aaral ngayon pong gabing ito. Pero para mapatunayan ng ating pong kaibigan, ng ating pong kausap on the side of LGT na si Brother Joel na yung kanyang view ay tama at totoo, he must met these three condition. Ano po yun? Number one, dapat i-establish niya na ang kanyang position ay aligned with the recognized LGT proponents gaya ni Larry Kirkpatrick, M.L. Andreasen, Kevin Coulson at Dennis Baby at iba pang mga proponent ng LGT. Number two, kinakailangan na yung LGT views na kanyang ipapakita sa atin ay consistent sa Bible. At number three, kinakailangan na maipakita niya na yung LGT views na kanyang ipepresent sa atin ay supported ng writings ni Ellen G. White in proper context. Ibig sabihin, sa buong theological context or framework ni Ellen G. White. Ngayon, kung yung ating pong kausap ay mabibigo na ipakita sa atin na ang kanyang position na pinepresent ay in line sa view ng mga last generation theology, therefore, yung kanyang presentation ay merely his own understanding of the topic. Thus, he is neither not an LGT or trying hard to be one or presenting a new variant of LGT of which he is the founder. So, importante po yun na kinakailangan makita natin na yung kanyang source na pinanggagalingan ay galing talaga sa mga LGT. So ngayon, makikita nyo po sa akin pong presentation ang 10 reasons or 10 arguments kung bakit ang last generation theology's view ay mali. Ipapakita po natin yan. At meron po kung syllogism na gagamitin para ipakita sa inyo at madali nating maunawaan na ang view ng Adventist ay tama. Number one, mainstream Adventist teaching about sin is that it is more than just an act of transgression. Ito po ang paniniwala ng Adventist. Ito po ang paniniwala ng ating fundamental beliefs at ng ating pong handbook. Number two, the Bible and the writings of Ellen G. White also teach that sin is more than just an act of transgression. So therefore, the mainstream Adventist teaching about sin is in line with the Bible and Ellen G. White. So, kapag ating napakita na sinusuportahan ng Bible at ng Ellen G. White na ang sin is more than just an act of transgression, therefore tama ang mainstream Adventist theology. Ngayon, hindi tayo masyadong magdedwell sa premise number one sapagkat ito naman ay common knowledge ng mainstream or ang church ay naniniwala na ang sin is more than just an act of transgression. Una, sa ating pong fundamental beliefs, makikita po natin yan. Pangalawa, sa ating pong handbook of Seventh-day Adventist Theology, makikita din po natin yung bagay na yan. So ngayon, bago tayo mag-go further, ay magbibigay muna tayo ng ilang mga clarification para maging malinaw yung ating pag-aaral. Una, gusto nating liwanagin na ang mainstream or ang Seventh-day Adventist Church ay hindi against na isa sa mga definition ng sin ay transgression of the law. In fact, ang 1 John chapter 3 verse 4 ay isa sa mga favorite kong talata na kung saan binabanggit sa atin ng talatang yan na ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So sa madaling salita ay pinaniniwalaan po natin ito at ito po ay atin ding pinanghahawakan. Even the writings of Ellen G. White ay nagsasabi sa atin na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Isa sa mga definition, isa sa kahulugan ay paglabag sa kautusan. Sabi nga ni Ellen G. White, it is the privilege of everyone to understand what sin is. John defines it as transgression of the law. Whosoever committed sin, he says, transgresseth also the law. So kinote ni Ellen G. White yung nasa aklat ng unang Juan chapter 4 verse o chapter 3 verse 4. So sa madaling salita ay pinanghahawakan natin ito at naniniwala tayo dito. Nga lamang ang problema
ay ang akala ng ilan, ito lamang yung definition ng sin sa Bible. Pasinin po natin. Sabi ko nga rito, the only problem sa mga LGBT proponent is that ang view nila ay doon sa 9 LTMS, MS-10, 1894, ay ito lamang yung definition. Kahit sa Great Controversy, ay kinote din ito, isulat din ito ulit ni Mrs. White. Sabi rito, sin is the transgression of the law. Now, this is the only definition of sin in the whole Bible. So, dito lamang sila nagko-confine sa statement na ito na Ellen G. White para pasabihin na the only definition of sin ay yun lamang transgression of the law. Pero hindi po ganon, sapagkat biblically speaking, sabi ng Bible sa Romans 14:23, whatever is not from faith is sin. Ano mang bagay na hindi sa pananampalataya, ito po ay kasalanan. At kahit sa Ellen G. White, ginamit din niya, kinote din niya itong verse na to. Ang sabi ni Ellen G. White, without faith, it is impossible to please God. For whatsoever is not of faith is sin. The faith that is required is not a mere assent to doctrines. It is the faith that works by love and purifies the soul. Humility, meekness, and obedience are not faith, but they are the effects or fruit of faith. So dito maliwanag na makikita natin na kahit sa Ellen G. White naniniwala na anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya nga kung i-analyze natin itong statement na Ellen G. White, kahit yung humility, yung meekness, and obedience, kung ito ay hindi sa pananampalataya, maaaring ito'y maging ituring na kasalanan, gaya ng ginagawa ng mga Pharisees. Sinusunod nila ang kautusan, pero hindi sa pananampalataya. Kaya yung kanilang ginagawang pagsunod, maruming basahan, kasalanan pa rin ito. So, ano sabi ni Ellen White sa kanyang sulat? It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Imposible daw tayong makaalis doon sa kasalanan na kung saan tayo ay lumulubog. Our hearts are evil and we cannot change them. Education, culture, exercise of the will, human effort, all have their proper sphere. But here, they are powerless. They may produce an outward correctness of behavior, but they cannot change the heart. Ano daw? Po pwede kang mag-produce ng outward correctness of behavior, pero hindi nito mababago ang puso. So sa madaling salita, makikita natin na yung paggamit noong sulat ni Mrs. White na only definition ng sin ay transgression of the law ay misrepresentation ng kanyang mas malawak na theological framework. So, meron pang another view ng sin ng LGT na yung sin is a choice. Pero itong bagay na ito, i-discuss ko po yan sa akin pong second stance. Mamaya po sa ating pong second presentation, ipapakita natin yan. So ngayon, dakuan natin ang premise number 2. The Bible and the writings of Ellen G. White also teach that sin is more than just an act of transgression. So, ang first arguments na ipe-present natin dito sa premise number 2 ay number 1, the original words shows that sin is more than an act of transgression. So ito po yung first reason. Yung mga original language na ginamit sa Bible, pinapakita na ang kasalanan hindi lamang transgression of the law. Unahin na po natin yung word na chatat or hatat. Sa iba naman ay chatat, yung pagkabigkas po dyan. Ang ibig sabihin nito ay to miss the mark. Kumbaga ay nalilihis ka ng landas o hindi mo ma-hit yung tinatamaan mong bullseye. So kumbaga, parang ano yan parang yung mga humanism. Gumagawa sila ng mabuti, sila ay makatao, lahat na po pwede nang gawing maganda, ginagawa nila, pero they're missing something. Lumalakad sila, pero hindi palapit sa Diyos. Bagamat hindi sila gumagawa ng kasalanan, hindi sila lumalabag sa mga kautusan, pero they're missing the mark. Hindi palapit sa Diyos yung kanilang lakad, kundi nakasentro sa tao. So dito makikita natin na isa sa definition ng sin ay to miss the mark. Ano po, at napakaraming mga talata tayong makikita na ginamit yan at tinranslate ang talatang yan na sin or kasalanan. At meron ding pagkakataon na iti-translate bilang miss the mark sa Judges chapter 20 verse 16. So pangalawa, yung awon. Nang ibig sabihin nito ay crookedness or perversity, na kung saan ay nagbibigay ito ng kahulugan at idea ng guilt, kasamaan na may kasamang idea ng kaparusahan. So yun din yung ginamit bilang sin. Kaya naman makikita natin na sa aklat ng Lumang Tipan sa Genesis chapter 4 verse 13, makikita natin mababasa na ito po i-translate na bilang punishment. Pero tina-translate din siya bilang sin. Halimbawa sa Cover Day Bible,
15:35. Ang sabi rito, and Cain said unto thee, Lord, my sin is greater. Last 10 minutes po, Pastor. Ang pagkakatranslate din sa Tyndale Bible ay, my sin is greater. Sa Smith Literal Translation ay, my sin is great. So sa madaling salita, ang awon na nangangahulugan din siyang crookedness, perversity at punishment ay tinatranslate din bilang sin. So hindi lamang transgression of the law yung pinaka-word na definition ng Bible sa sin. Pangatlo, na gusto nating makita, ito yung mga talata na ating binanggit kanina. Pangatlo, yung pesa at yung resa na kung saan ay nangangahulugang rebellion. Ano po, ang rebellion ay kasalanan din sa Bible. Yung resa naman ay guilt of crime, wickedness. So, sa madaling salita, ang mga Hebrew words na ginamit ay mas malawak ang idea kaysa doon sa simpleng definition na transgression of the law. Even the Greek words na mga ginamit sa New Testament, halimbawa hamartia, na kung saan ay katumbas ng tiyatat, na ang ibig sabihin ay to miss the mark. Ano pa? Yung parako, na ang ibig sabihin naman ito ay failure to hear, unwillingness to hear. So at minsan na-translate din ito bilang disobedience. At marami pang mga talata na kung saan ay makikita natin in support dito sa bagay na ating binabanggit. Andyan din yung salitang adikia, na ang ibig sabihin ay unrighteousness, wrong, wickedness, wrongdoing. At alam niyo po ba, itong adikia na ito ay hindi lamang po paglapag doon sa kautusan ang tinutukoy na itong mga kasalanan. Isa sa mga sample dyan, yung Romans chapter 1, verse 29 to 31, na kung saan kahit yung chismis, yung pakikipagchismisan, binabanggit yan na yun ay adikia. Sa madaling salita, kahit pala yung chismis, tinukoy dito na kasalanan. At meron pa tayong ibang mga words na ginamit, gaya ng paraptoma. Andito rin yung anomia at parabasis. So hindi ko na po masyadong i-elaborate yung ibang mga words na yan. Ang punto na gusto nating sabihin at ipakita sa ating pong pag-aaral na ito ay yung mga original words ay nagpapakita sa atin na ang sin is more than an act of transgression. Argument number 2, dito ako medyo magtatagal. Sapagkat ang sin is also a state. Ito'y kalagayan din. Una, makikita natin sa Bible na tayo ay makasalanan kaya tayo nagkakasala. Sa mga LGT, tayo ay nagkasala muna kaya tayo naging makasalanan. Pero yun po ay direct contradictory sa teaching ng Bible. Bakit? Halimbawa, Romans chapter 5, verse 18 to 19. Sabi rito, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners. Marami ang ginawang makasalanan. Siguro sasabihin sa atin, marami yung ginawang kasalanan, pero hindi lahat makasalanan. Alam niyo po, biblical exegetical study shows na yung word na many at all ay same ng meaning sa literary structure na naririto. Ibig sabihin, magkasing kahulugan sila. Na kung paano lahat ay condemned dahil sa pagkakasala ng isang tao, lahat din ay ginawang kasalanan. At ito po ay nasa aorist tense. Sa Greek, passive po yan at nasa aorist tense. Ibig sabihin, nagawa siya noon, ang effect niya hanggang sa ngayon. Naririto, kaya lahat ng tao ay ginawang makasalanan sang-ayon sa talatang ito. Isa pang sample na may ipapakita natin dyan, Mark chapter 10 verse 45, sabi dyan, the Son of Man came to give his life as a ransom for many. Many ang ginamit doon. Ibig sabihin, yung kamatayan ni Jesus sa marami lang at hindi sa lahat. Hindi po. Sapagkat sa Timothy 2 verse 6, sabi dyan, who gave himself a ransom for all. Para sa lahat. Kaya yung many and all ay same ng kahulugan dito po sa particular na talatang ito. Sabi ni Ellen White, as a result of Adam's sins, disobedience, every human being is transgressor of the law. Every. Ano pa sabi niya? But Adam failed before the test, and because he revolted against God's law, all his descendants have been sinners. Ano pa? The inheritance of the child is that of sin. Ano pa? Tayo ay pinanganak na makasalanan. Psalms 51 verse 1, for I was born a sinner. And my mother conceived me.
Psalms 58 verse 3, these wicked people are born sinners. Even from birth, they have lied and gone their own way. Sabi ni Ellen White sa Bible Commentary, Volume 5, Adam's sins definitely caused his posterity to be born with inherent propensities of disobedience. Alam niyo po, yung word na propensities dyan, ayaw ni ano yan, Dennis Privy, mali daw yan. Pero ginamit ni Ellen White. Ano po? So, ano pa? Kung papansinin po natin, ang kasalanan nagmumula sa puso. Hindi po yan sa action na lang. Nasasabihin mo, nakalabag kayo na yung kasalanan. Hindi po, kasi sabi dyan, pag sa puso pa lang, nagmumula. Sabi ng ating Panginoong Hesus, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, and blasphemies. Jeremiah 17 verse 9, heart is deceitful above all things and beyond cure. Sabi ni Ellen White, we must remember that our hearts are naturally depraved and we are unable of ourselves to pursue a right course. Ano pa? Kaya nga ito, may kita natin na ang kasalanan ay naninirahan sa tao. Kung ang kasalanan ay yung ak ng paglabag lamang, bakit sinabi ni Paul na ang kasalanan ay naninirahan sa kanya? Dito sa may bandang baba, sa verse 20, for if I do what I will not do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Even Ellen G. White, marami siyang sinabi about human nature, na sabi niya, his nature became evil. Ano pa? There is in his nature a bent to evil, a force which unaided he cannot resist. Sabi pa na Ellen G. White, thus at its very source, human nature was corrupted. So, kahit si Ellen G. White naniniwala na ang kasalanan ay nature din. Ibig sabihin, meron tayong sinful nature. Ito'y kalagayan din ng tao. Ano pa ang sabi ni Mrs. White? Sin, his posterity was born with inherent propensities. At ang sabi ni Ellen G. White dito sa may bandang baba, kapag ang tao nananalangin, ang dinadaanan nito ay yung corrupt channels of humanity. Na so defiled na tayo ay makasalanan talaga. Ngayon, dahil kakulangan ng ating oras, ibibilisan ko lang po ito. Ephesians 2:3, by nature tayo ay children of wrath. At dito may kita natin na by nature daw tayo? Children of wrath. At maging dito sa Matthew chapter 12 at maging sa Mark chapter 7 verse 21, pinapakita na ang kasalanan is more than just an act of transgression. So sa liwanag ng mga ebidensya na pinakita natin, both the Bible and the writings of Ellen G. White show that sin is more than an act of transgression, it is also a state. So bilisan ko lang po. Pangatlong argument and reason, sin is more than an act of transgression. Ito rin po ay rebellion against the Lord. Babasahin ko na lamang itong isang talata. Sabi rito, Job 34:37, for he adds rebellion to his sins. 1 Samuel 15:23, for rebellion is reprehensible as the sin of divination. So napakaraming talata na nagsasabi na ang rebellion ay kasalanan. Ano pa? Argument number 4. Last 2 minutes po, Pastor. It is also an enslaving power. Kung ang kasalanan ay paglabag lang, bakit ito umaalipin sa tao? Gaya ng binabanggit sa Galatians. At ganoon din sa Romans. So, panglimang argument, sin is more than an act of transgression. Ito ay nag-ahari din sa ating mortal body. Romans 6 verse 12, to reign in your mortal body. Ano yun? Sin is not to reign. Ibig sabihin, nag-ahari kasi siya sa ating mga katawan. Argument number 6, sin is more than an act of transgression. It also can deceive. Kung ang kasalanan ay transgression lang, bakit siya nakakapandaya? Sabi nga dyan sa Romans 7:11, for sin, taking an opportunity through commandment, deceived me. Dinaya siya. Sin is more than an act of transgression, kundi yung hindi ka maniwala kay Jesus, kasalanan din yon. Ang sabi sa atin ng John 16 verse 8 to 9, sa verse 9, the word sin is that it refuses to believe in me. Anong kasalanan nila? Hindi naniwala kay Jesus. Number 8, sin is more than act of transgression. Ito rin ay failing to do what is right. Ito yung sin of omission. Sabi ng James 4:17, kung nakakaalam ka ng mabuti at hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan sa iyo. Pangsyam, ang sin ay anything that does not come from faith. Pag hindi galing sa pananampalataya, kasalanan yan. Gaya ng binabanggit ng Romans 14 verse 23. At ganun din ang sinabi ni Ellen G. White. And number 10, last argument, sin is more than an act of transgression because forgetfulness is a sin. Ang kasalanan po, forgetfulness ka, kasalanan po yan, sabi ni Mrs. White sa dalawang sulat niyang ito. So ngayon, sa liwanag ng ating presentation,
Meron tayong 10 reason na pinakita na nagpapatunay kung ano ang kasalanan. Kinakailangan ng ating kausap gibain ang 10 arguments na ating present in order for our opponent na mapatunayang tama ang kanya sinasabi at atin ay hindi tama. Okay,